Okay, sa ating pong pag-umpisa ay Good morning! Good morning, God bless you! people. God bless you too. Number two. Ang galing. Okay, welcome po sa ating To the club. ika-apat. Welcome to the vlog. Welcome sa ika-apat nating Bible study for this 2021. At nag-schedule na po natin na next month na. At dalawa tayo ulit, dalawang session per month ulit. At adjust na lang tayo sa bagong schedule din natin ni Kuya Lance. Doon nilagay hanggat okay? Kailan ba first day nyo? Wala pang sinabi. Wala pa silang schedule. May si guardians na tayo. Saka may kasama pa silang dalawang Si Guardians. Hindi ko alam pa nung date ng 9. Sino? 9. Ngayon, pag lumipat na si Kuya sa room mo, apat, tas dali Si Sir Jean yata sasama sa amin. Di pwede naman doon siguro doon. Pwede naman tayo doon. Saan? Ay, sorry po. Sa room nila. Oo. Kung doon si... Si Bel? Hindi, si Jen. Si Jen. Pinipigilan ko Sige, lang para hindi ka makatulog. Tsaka mag-i-stay out si Shujen. May bahay naman yun. Kaya daw siya magpapasigar kasi pwede mag-stay out. May bahay yun doon sa tinitira namin din. Ang GT naman mo, tapos Pwede naman ang GT Tuesday palabik ang March 9. Ayaw daw kasi sa Gretic Tang ganoon, tsaka sa Winstron. Diba? Eh, malayo din yun. Winstron may Kaya yun ang kanyang inayawan. Ang ibang company talaga ayaw. Kasi Pwede ang lang asawa din. yata niya, pupunta yata dyan. Diba? Ha? Asawa niya. Oo, taga-Chupay lang yata asawa niya. Tapos lagi rin nandyan. Okay. Diretso po tayo. At syempre, opening remarks natin ay from February 11, yung ating last session. Nagkaroon tayo ng 12 days interval. Ayan, 2 days ago, yung ating last time na The Love Part 1. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng series about The Love Part 1 hanggang matapos. Kasi ba sabi nga po natin is meron tayong 4 na discussion from the Bible kung ano yung 4 na klase ng pag-ibig na tinuturo talaga sa atin ng Diyos. Kasi sabi nga natin, mayroong iba't ibang klase ng pagmamahal na hanggang kaibigan lang, hanggang may... friendzone. hanggang friends lang. Parang friendzone. Friend lang talaga. Ayan. Merong friend lang na love. Meron kang friend sa kaibigan mo, meron kang friend para sa kapatid mo, meron kang love para sa parents mo, sa iyong pamag-anak, sa katrabaho mo. Ayan. At lifetime partners, and husband and wife. Meron tayo iba't iba pa rin klase at types ng pag-ibig. At iba-iba ang level nun. Iba-iba yung category nun. Iba-iba rin yung pwede rin marating nun. May limits. Merong may limit. Merong walang limit. Merong hanggang dito, hanggang dyan lang. Okay. At syempre po, ang ating pong 4 na yon ay gawin natin siguro one at a time. Para mas mahimay natin, mas ma-discuss natin. Na-try ko na rin po ito i-discuss kina Kuya Mike kaya Ate Janet. Kami po ay umabot ng 2 oras noon. Kasi ayoko namang umabot ng 2 oras. Kaya sabi ko, isa per session. Yan. So yung 4 po na yun, hati natin sa 4 din na Bible studies. So magiging part 5 tayo ng About the Love. At ating pong scripture reading, umpisa na po natin sa Proverbs or mga kawikaan ng Tagalog. Proverbs chapter 24 verses 1 hanggang sa mga sumusunod. Chapter 24. 24, ayan. Chapter 24 verses 1. Proverbs. Mga kawikaan. Share na. Pwede share. New Testament yan ba? Bible. Just New Testament ba? Old pa. Sana all. Katabi siya ng Psalms. Sana all. Bili tayo ng basa. Chapter 24 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Atin pong basahin at pakinggan. Ito po yung title sa Bible, iba't ibang aral at paalala. Verse 1, huwag kang mananaghili sa masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng pagpighati, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. Sa karunungan ay natatayo ang bahay, at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. Verse 4, at sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat ng mahalaga at maligayang mga kayamanan. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan, sapagkat sa pamamagitan ng pantas na
pamamatnubay. Pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. At sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Verse 7, karunungan ay totoong mataas sa ganang mangmang. Hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig sa pintuang bayan. Verse 8, siyang kumakatha sa paggawa ng kasamaan, tatawagan siya ng mga tao na masamang tao. Last verse, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang mangduduwahagi ay karumalduman sa mga tao. Nagkaroon po tayo ng opening prayer through Ate Jan. Ama naming nasa langit, bagong araw naman po ngayon na kami ay nagtitipon-tipon upang tatalakayin ng isa naman pong verses ng Biblia. Panginoon, idinadasal po namin sa inyo na ito pong aming katalakayin ngayon mula sa Proverbs at sa mga verses naman po ito yung aming mauunawaan at maisa katuparan sa aming pamumuhay. Nawa din po ito ay magiging reminder sa amin sa pang-araw-araw bilang iyong mga anak. Panginoon, idinadasal din po namin yung aming mga kasamahan noon na matagal na pong hindi nakasama muli sa amin. Kung ano man po ang dahilan, ay sana po sa susunod po ay nandito po ulit sila. Itinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak, Jesus Cristo. Amen. Amen. Okay. At sa ating pong pag-umpisa, balikan po natin yung aral natin. Di ba meron tayong love verse at love chapter na niliwanag last time. So, ang love verse, syempre, John 3:16. At yung love chapter ng Bible ay yung 1 Corinthians chapter... Ano nga ba yung last time nating Bible reference? 1 Corinthians chapter 13. Ayan. Chapter 13. Yung love chapter. Ayan. 1 Corinthians chapter 13, yun po yung buong love verse na talagang nandun yung description kung paano tayo magkakaroon ng pagmamahal sa ating kapwa o sa lahat ng tao as ang pamumuhay po ng ating love na may difference. Okay. Sa pagpapatuloy po, di ba may 4 tayo na sinasabi na yung pong 4 na yun ay Greek words. Ayan. 4 po na klase ng love na tinuturo sa Bible ay una, na Greek word ay agape. A-G-A-P-E. Ayan. Agape. Pangalawa, eros. Eros. E-R-O-S. Pangatlo, philia. Philia. P-H-I-L-I-A. Philia. Pinakapang-apat ay storge. S-T-O-R-G-E. Storge. Storge. Yung pong 4 na Greek words na yon ay may kanya-kanyang English translation about love. At yun po yung tatalakayin natin isa-isa at malalaman natin ano ba yung pinagkaiba-iba ng 4 na klase ng pag-ibig na tinuturo sa Bible. Ayan. Una ay agape, pangalawa ay eros, pangatlo ay philia, pangapat ay storge. Ayan. So ano po yung word na agape sa English? Any idea? Agap. 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 Agap? Agap. Ayan. Ang agape ay English, ang kanyang English translation ay God's love. God's love. Ayan. At ang God's love ay unconditional. Ayan. Unconditional. Ayan. Unconditional love. Ayan. Eros, pangalawa. Ang eros ay sa English ay yan ay sensual love or romantic love. Ayan. So tingin niyo po, pag romantic, romance, ayan, sensual, saan kaya pumapatak to? Tingin niyo. Boyfriend, girlfriend. Yan. Eros. Yan. Ako po sex ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa. Ay, pero Ayan. may eros. Eros. Ano ba? E-R-O-S. Yan. Ano? Eros. Aros. Eros. Eros pa. Eros. E-R-O-S. E-R-O-S. Eros. Ayan. Eros. Eros. Akala ko yung simula A-E.
Yan. Di ba? Meron ganun. Mm. Pangatlo ay yung Philia. philia. I feel you. Philia. Yan. So, sa English, ang philia, di ba, original Greek, sa English naman niya ay love siya for brother. Brotherly love. Ayan. Parang yung brotherly love? Brotherhood, ganon. Brotherly love. Ang brotherly love ay Mother? brotherly. Brotherly. Brotherly love. Brotherly love. Ayan, brotherly love. So, kapag brotherly love, ang papatakan nito ay ito yung sa ating mga kakilala, yung kaibigan, ayan, sa iyong mga katrabaho, at yan ay pagmamahal mo sa kapwa-tao. Yun ang philia. Anong spelling niya, Josh? P-H-I... H-I-L-I-A. Mm. L-I-A? Single L. Single L ano? Single I. Philia. Single I. Single I. Philia. Philia. Ophelia. Or brotherly love. Yan. Philia. Pangapat, storge. Storge. Estorhe. Storge. Storge. Ano na? Yun ang Story. pagkakatagalog nun, istorhe talaga. Hindi. Yun talagang... Iba. Yun ang pronunciation talaga sa Greek. Storge. Storge. Spelling nun. Storge. Storge. S-T-S. Storge. S. S muna. Ah, S S. pala. Silent G. 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 G ang... G-E. G. G-E. Storge. Ay, parang... Storge. Parang Storge. Ayun, storge. storge. Ang pronunciation lang nila ay storge. Tapos, ang... Anong nakalagay dyan? Ano yung storge? Saan nakafocus? Nothing. Storge. Storge. Family. Refers to natural or Memorization, Greeks. instinctual addiction. Familial Affection. Family. Family. Familial refers to Yan. So, yun. Tama. Family. Family love. So, ito yung pumapatak ay sino yung parents na dito? Ayan. Di ba? Si Ash, anak ni ate Aileen. Anak ni Aileen, di ba? Siyempre, doon papatak yung story. Mahal mo yung anak mo sa ganoong parahan. Yan. Doon magkakategorize. Tapos, yun din sa magpipinsan, magkakamag-anak. Ayan. Yung mga magkakadugo. Ayan. Doon pala papatang family love or sa mga relatives natin. So, yun po yung 4. Uwi na tayo. Tapos na. Tulog na tayo. Yun lang. Tapos na. Ayan. So, ano yan? 4? Agape, Eros, Philia, Storge. Okay. Agape, kay Kuya Lance. God's love. Yun, God's love or unconditional. Unconditional Ayan. love. So, Eros kay Ate Teresa. Romantic love. Romantic love. Ayan. Philia kay Heidi. Ano ang Philia? Brotherly love. Ayan, brotherly love. Ayun. Brotherly love. At ang Storge kay Aileen ay Family love. family love. Ayan. Ngayon, yung pong 4 na yan ay very, lagi nyo ma-encounter yan sa mga discussions. At ang pinakamaganda dyan na klase ng pagmamahal ay alin kaya? Sa 4 na yan, anong pinakamatindi? Agape. Agape. Ayun. Agape. Yun yung pinaka-ultimate sa 3 na yan. Ayan. At 3, sa 4 na yan, sa pinaka-matindi talaga dyan, greatest love dyan, is yung God's love, yung unconditional love. Kasi it covers all of the 3 remaining. Okay, so ngayon po, mag-focus muna tayo sa isa sa mga yan for our discussion ngayon. Doon tayo muna sa brotherly love. Yan. Bakit brotherly lang? Walang sisterly. Kasi isa lang siya. Brotherly. Si Josh lang daw. Ganun talaga. It implies both na. Bakit nga naman? Kasi Diba? Oo nga, kasi, Diba? kasi Bakit nga naman? parang yun ang English translation talaga nung... Kasi puro kalalakihan lang ba? Bride! Kasi di ba, dun sa mga Para kasi Greece, dominant kasi lagi ang lalaki. Dati talaga. Kasi oo. sila mga lalaki noon. Pero refers pa rin sa dalawang Kasi gender. siya pero Oo, mga babae, it no? refers pa rin to in general pa rin pagka kinover yung extent noon para pa rin sa lalaki at babae. Yan, so sa Philia muna tayo. So sabi nga, brotherly love, pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo para sa mga kakilala mo na hindi mo kadugo.
Yan. So, sino dito ang magkaroon ng... Sino dito may friend? Kami May lahat. friend. Maraming. Yan. Siyempre, di ba, lahat tayo may klase ng pagmamahal sa ating mga kaibigan. Sino dito ang mayroong best friend? Kami lang. Best friend. Best friend. This enemy. Sino naman meron ditong best friend? Marami. Meron din. Meron Ako din. Meron din ako. Meron ka? Oo. Si Kuya kakabit meron mo. niya. Wala! Ito sa hindi, wala. O, tinan mo. Ako wala. Oo, meron. Ako Meron. meron. Best enemy. Si, Isa lang, and you know it. Ako yung nakaroon. ito, kilala na ni Kuya Lance eh. Totoo kasi. isa lang ako. Kasi yung pananalita niya iba kasi. Na inis ako. Ayan. Kaya Ate Mabit meron din. Wala. Wala? Wala akong kaaway. Kasi Wow! pinapaka niya. Dalawa na sila. Ay, Ate. Pinapaka niya eh. Wala. Bakit? Pwede naman ako Wala naging magsalita. best friend. Ako meron. Isa Wala I'm from. Hindi naman ako nakikipag-away. Serious away ko to eh. Meron na yan. Kalis ka, pagkalis mo last day magkakalit. Si Joy, nagkaroon ka naman ng best friend. Beast. Meron. Meron. Yeah. Ano Janet? Meron. Ako meron din ako. Sa Pilas wala. Dito lang Oo, sa nag-iisa. Pinas How do wala you din ako. divide? Dito lang ako Ha? sa Dapat kayong best friend How do you yan. define best friend? Best As friend. in, Nagiging peace mode ka pag Miss mode ako. Ako nagiging miss mode talaga ako eh. kinamumuhian mo ba gano'n? Oh, parang gano'n. Oh, parang nakakagalitan mo. Oo, pag nakikita mo, Sino hindi kaway mo mo? siya Wala kayang akong kaway. ano. I don't Kaya hold grudges. iniisip niya. Huwag ka naman You don't kasi. hold grudges. Ayan. So ngayon po, i-define natin kung paano ba tayo dapat tumingin as a Christian. Kasi Christian tayo. Na talagang dapat tinatagli natin tong 4 na categories ng love na to sa areas ng ating mga kasamaan sa mundo, sa buhay. Okay? So ngayon, Philia tayo mag-uumpisa. Basahin po natin yung isang Bible verse about this Philia. Tignan mo, First- walang space yan. Alin? Yung sulatan mo. Puno. Ayan. First Philia. John, unang Juan, Sa Pilmani niya. Pilmani. Pilmani kasi yung Pilmani tuloy na kindo. First John, chapter... Unang Juan, chapter 4, verse Unang Juan. 21. 4:21. First John, sa New Testament tayo po, medyo babae, medyo dulo. Okay. First John. First John. Last na siya. First John, chapter 4, Chapter 4. verse 21. First. Pinaka-last verse. Pinakalas? Yan. So, pabasa po ng volunteer. Sino ba? Ano daw? Unang Juan, Ako na. Aba, unang Juan. tapos, Ang utos. Malaking 4, maliit na 20. Lahat na tayo. At ang utos na ito. Verse 4. Tapos ano? Verse 21. 4:21. Tulo na. First John, Ito yung sa kanya. chapter 4, verse 21. Ako na. At ang utos, Kay Heidi daw po. at ang utos na ito mula sa Asan kanya sa'yo? ay nasa atin. Pars Na naman ang baga. umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Ayan. So, kapag ito ay yung translate, yung parang kapatid as brotherly. Ayan. Sa ibang translation sa Bible natin, parang kapwa. Ayan. So, sabi ng verse po na to, ito daw po pala ay utos mula sa kanya ay nasa atin. So, galing po pala sa Diyos na dapat ay ating mahalin ang ating kapwa. Sabi nga, love your neighbor as yourself. Ayan. Tapos, sabi nga po sa isa pang verse sa... Okay na po ba siya? Busy ba kayo? Hanap. Iba kasi ang iPhone eh. Ang iPhone kasi iba eh. Hindi niya mahanap eh. Ah, ito. Nakita ko na. Iba nga. Ay, oo, iba kayo. Wala, nakita ko na. 4:21. Ayan na. First John 4:21. Isa lang to. Android kasi Apo. kami eh. Ayan, pabasa ulit kay Babasa ulit. Basahin ko ikaw Proverbs na huli. chapter At ang 24. ano? Hindi ko na At ang bookmark eh. At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Ayun. Ang words nga, yung kapatid is kapwa. Or sabi nga, kung ibang English din, neighbor. Diba? Sabi nga, love your neighbor as yourself. At sabi, yung pala ay utos sa atin. Ayun. So yung palang utos na yun, na love your kapwa, love your
love people around you, it is a commandment sa atin ng Diyos. So, ilan nga ulit ang commandment sa New Testament? Kung tandaan niyo ba? 10. Ha? New Testament. New? Ilan lahat yung commandment na nakasulat sa New Testament? It's 1,000 Oh, 1,000. Nakalimutan ko na. 20 1,003. That was Ate last year. ilan That yung was last year. 7. 1,028? 20 1,008? Tingnan nyo! 27. Commandments in the New Testament. How many? Google. 1,020 Commandments. 29. How many commandments? 1,050. Ha? 1,050. 1,050. Ayun, 1,050. Mali pala 20 yan. 1,050. So, 1 over 1,050, ito yung commandment. Ayan, ang dami, no? Ang dami susundin. Ayan. Tapos 10 lang yung sa atin, no? General law. Yung ano. O, ilan ulit sa Old Testament naman? Ay, sorry. Ilan naman ang Old Testament? 600. 69. 669. O, ilan? Mabilisan lang type. Oh. Wala kayo, ako mag-note lang. I-type nyo na. O, ilan? 609? Hindi. Hindi. Take down notes ko na lang. Type. 600 and... It's 613. Yun, 13. 613. Akala ko pa hindi ka mag-ano. Ayan eh, wala naman eh. Bilis akong type. Old Testament. 613. 613, ayan. 613. At 10,000, 1,050 sa New Testament. Ayan. At 613 sa Old Testament. Ayan, so... 30? 13. 13. 613. Ayan. Tapos yung New Testament ay 1,050. Dami, no? Ayan. So sabi niya, yung philia, isa lang itong specific na paraan ng Diyos para mas ma-define niya yung ating target na ma-achieve as a Christian. Ayan na, word na philia. Am I doing this? Am I fulfilling this? Am I following this commandment sa akin na mahalin ko yung kapwa ko? Ayan, kasi yun ay utos sa atin, 1 over 1,050. Ngayon, paano pagka yung best friend mo, best friend mo, paano mo pa kayo mamahalin yun? Ayan. Kasi ito talaga yung rinandun natin. Ang daming sitwasyon, how can I love this kapwa, person, na nakasamaan ko ng loob sa paraan na hindi ko makakalimutan yung atraso niya sa akin. that was Yes. Di ba? Ang hirap. Ano mo, oo. Paano Siguro mo? siya pag yung nagbigay ng way na i-ano ka niya, mag-sorry I-approach. siya, gano'n. Siguro mapapatawa. Ah. Pero kung wala Kung pa maayos siya na yun, nag-approach sa'yo. Pero paano mo magagawa na ikaw mismo? Oo, Nunukin sarili mo mo. lahat yung pride. Ikaw ang mag-reach Oo. Kasi, alam nyo, ang in a Christian teaching, ikaw that's the talaga ang way. mag-a-approach. Oo. Oo. Ikaw talaga ang mag-a-approach. Kasi mas Yung alam Christian, mo eh. oo. approach mo. Kasi alam mo eh. Mahirap. Alam mo Hirap yan, talaga. Pero ang hirap kasi nununukin mo lahat ng pride mo. Oo. Kasi ang Christian, walang pride yan for the better good of your brother. Kasi, minsan, ang... Paano yung meron kang kinaiinisan para wala na lang away, walang gulo? Ikaw na lang din natatahimik. Pero nandun pa rin. Oo, kasi lalo na kung namumuro na sa'yo. Oo, totoo yan. Tiraduhin mo na? Sa akin. May, tirador eh. Fiesta yun. may best advice dito. Yes. Ano na? Namumuro pa lang, tinandarin. Kasi ako na lang pala titimpi. Kasi baga, Sumasakit hindi na na, parang tingin mo nang-aasar sa'yo eh. Joke lang yun. Nagkaganon ba? Nagkaganon daw. And then, meaning sa ate, tinandarin mo ng love. Oo. Panahin mo ng love. Ito naman, ganyan no? Kaya nga pag sabi, pag binato ka ng Ng bato, bato yung tinapay. tinapay, isama mo yung ladies' choice. Oo. Mas maganda yung Pwede sila rin yung nag-butter. gumawa ng issue sa'yo. Oo, Or kung kaya ano, nga kaya parang sila. gusto ka nga anuhin eh. Kung baga gustong sila nagsisimula, parang
ikaw yung ano, Hindi, parang Huwag mo na lang masyadong dibdibin. Huwag ka nang Sa alam mo gumuli. naman yun sa sarili. Huwag mo na lang masyadong Learn to dibdibin. ignore. Sa huli, sila naman mapapaya or Damdamin mo na lang. tiradorin mo. Tiradorin mo ng puso. Yung may pana. Parang puso. May in love yan. Hindi, Mahirapan, ganon. no? Huwag mo na lang masyado siyang dibdibin. Hayaan mo na lang. Pagkailan niya ba dyan? Oh, yahan mo na lang, kuya. Tubig. Dilipas din yan. Malay mo pagdating Pero ng panahon. much better na wala Itulog na mo na lang kayo siya. nakikita, di ba? Ay, Much itulog mo better na na wala na siya dito. Uy, meron na naman eh. May nangaasar na naman sa akin. Naman niya. Kaano nyo nga eh, ka-level mo. Ano na lang? Talaga? Lesson learned na lang. Hindi, yung minsan lumabas ay, tayo, ay, di ay, ba? nalala sila sa Yung gamit ko dyan sa labas, Ah. sa sasakyan ko, di ba? Ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kilala ko nga yan. Kaya Nakayos mo. na na maayos. Si Prince yun. Pagsasabihan ko siya mamaya. Hindi namin alam yun. Nakailan na eh, nakakailan na siya sa akin. Hindi ko lang siya Ako naman marangka ako ng tao eh. So, Sabihin ko talaga. ito sige, maganda tong verse na to eh. Para kay Kuya Lance to. Identity kay Kuya Lance to. This is dedicated for you. Siya ang sasagot niyan. Touch ha? your heart. Oh, ikaw na rin magbasa, Kuya. Siya ang sasagot. Oh, Siya na ikaw din na magbasa. magbasa. Ah. Okay, okay. Una, ito. Titus or Tito. Titus. Sa New Testament. Tito or Titus. Sa New Testament tayo, medyo dulo na rin siya. Titus. Maikli lang to eh. 1, 2, 3. Hmm. Titus. Kay Tito, chapter 3, verse 10. 3, verse 10. Tingnan natin po ha. O Kuya Lance, basahin niyo po. Titus. Okay na? Ang taong may Taong maling may maling pananampalataya. pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. O, anong sabi? Itakwil mo. Takwil. Sa English, ano po ang katapat niya sa English? Joy. Amanda. Ay, Ah, A man that is an heretic after the first and second admonition reject. ang lalim. Admonition reject. Ah! ang tao Pick your best enemy. So parang yung sinasabi na Hmm. una, pangalawa ang Saway. saway mo. Rebuke. Wala na, o di. Kaya nga, hindi na, tayo ko na rin. Forget kasi. love. Ako na rin ang umiiwas kasi. Kumbaga, ayoko na rin ng ano. Gusto ko rin, baga parang gusto mo rin mag-asar. Hindi na rin. Ilang beses na nang ginagawa mo. Ano sa'yo, babe? Ang hihay din, lalabas din na. Hindi ko dyan nakapart yung ibay. Kumbaga, may kanya-kanya. A man that is an Part ka ng heretic. sa'yo, huwag mo yung pati, ano, di ba? Tama yung i-ignore mo. Parang pala, yung Joy. ano kuya. Ha? Okay na yung i-ignore mo na siya. Pero, kailangan, in-approach mo about at least First and once second. O once. or Ina-approach second na namin time. siya once. Dapat, nirebuke mo siya kahit pa paano, at least twice. Pero pag wala pa din, Pabayaan mo na. wala ka nang magagawa. Yeah. Ako, ganyan nga Ayan. ginawa ko sa ginawa. Yun yung sinasabi, hindi naman sabi kong itakwil nyo na agad, kundi na wala kang ginagawa, takwil nyo na agad. Una, second, Kumbaga, at least, tapos ka na. fix the problem first for your own... Nag-try ka naman eh. Nag-try. Oo, nag-try Yun. naman eh. Nag-effort ka pa Tapos rin. nagsalita pa nga ako. Pero, kung talagang walang talab, wala pa rin saysay, wala pa rin, hindi pa rin I-adjust mo makitaan na lang ng yung ano, tubig mo sa iba. wala tayong magagawa para Oo, doon. na nga talaga. Ano na lang. Para nakahinga kayo Ignore! Nang yun. Hindi makita yun sa English site. Ignore ang taong walang help sa'yo. Ayan. So, ngayon po, may ganung pagkakataon. Kasi meron ding pagkakataon na si Apostle Paul, nagpipreach siya sa sa isang lugar na ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ as their Lord and Savior. Kahit na ituro niya ng ilang beses yung gospel, especially yung, di ba, ang nakalaban mismo ng mga Christian sa atin ay yung mga Hudyo, yung mga talagang nasa churches pa, ayaw tanggapin si Jesus Christ na siya na yung Messiah, siya yung tagapagligtas. So, nung nangangaral si Apostle Paul, at ayaw talaga siyang paniwalaan, ang ginawa ni Apostle Paul, nagpagpag siya ng damit sa harap ng mga audience niya. Ang ibig sabihin nun, ay ginawa ko na yung part ko, pero ayaw yung tanggapin, wala na akong magagawa sa inyo. Pinagpag niya yung damit niya. Yun yung ano tawag doon? Yung implication, no? Yun yung ibig sabihin nun sa mga Christians natin. Ipinish ko na sa'yo yung gospel, sinabi ko sa'yo yung katotohanan, ayaw mo naman tanggapin, so now, it's not on me anymore. Yan. Parang ganito rin yung sinasabi ng verse na dahil utos sa atin na mahal natin ang kapwa natin, kaso pag nagkaroon ka ng pagkakataon na nagkasamaan ng loob, nagkagalit kayo, nag-aaway talaga kayo,
at inayos mo naman at least once or twice, sabi nga sa Titus 3:10, at ayaw talaga, there's nothing you can do. Pero doon na ba matapos yung buong story? Hindi pa. Kailangan mo pa rin siyang I-approach. In-approach mo ba ulit? kailangan mo pa rin siyang In-approach mo ba ulit? Isa yun. oh. Tapos, Ayaw ayaw mag-react, ayaw mag-respond. Wala nang magawa. Hanggang sa maalis na. Pagpag ka na rin. Yung pantalon ko yun. pinagpag mo sa kanya. Ayaw niya pa din eh. Josh, ito na ang title. Ayan, ano ba sa, ang lalo nung English nung kay ate, ano eh? 3:10. Ayan. 3:10. Si Pilato. Di ba nagkulas din siya sa kamay before? Sige, kayo nung bahala. Ayun, warn the divisive person once and then warn him a second time. After that, ayan, have nothing to do with him. Ayun. Mas maganda dito sa NIV kasi ito. I mean, warn the divisive person once and then warn him a second time. After that, have nothing to do with him. Ayan. So, ang layo nga? Admonish ba? Admonition. Ang layo. Ano nga yun? Admonition reject. Admonition reject. Yun. In short, kick out. Reject. Pero after nun, kung talagang ginawa mo pa, at least one or twice, wala pa din. At wala talagang magawa doon. Pero meron ka pa rin last na kailangan gawin para sa kanya. Which is To pray. bukod, kasama yun. Okay. At syempre ay first Mark chapter 11 verse 26. 11:26 ng Marcos. New Testament din po siya. Katabi siya ng Matthew, Mark, Luke. Mark 11:26. 11. Kasunod siya ng Matthew. 11 verse 26. Dapat what? Sino pong nag-last ng ba si Kuya Lance? Si Joy naman siguro. Ay, sorry. 11. Si Joy naman siguro. Datapwat, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong ama na nasa Ayan. Langit. Ayun. So, i-forgive mo pa rin, even wala ka nang magagawa para sa kanya. Kasi para hindi ka ma-burden, after mo na wala na talaga, di ba? Ay, wala na nang magagawa sa ginawa sa akin eh. Ginagawa sa kanya. Sa offender ko, wala nang magagawa. Kasi isa, dalawa, or even more than pa yung ginawa mong solution or to fix the issue with her or him, wala talaga. Kailangan mo, patawarin mo na naman sa iyong sarili. Para makalaya ka sa bondage nung naging conflict ninyo. Yan. Kasi kapag hindi mo pala pinatawad, yung kasalanan mo rin pala, hindi rin papapatawad. Ayan. So, yung pala yung implication on na kung talagang wala kang magagawa sa kaaway mo, na ginawa mo ng paraan, wala ka nang magagawa, ayaw mo na talaga, wala ka nang magagawa para sa kanya, patawarin mo na lang sa sarili mong puso, malaya ka. You are free. Forget and forgive. Yan. Yan. Kaya maganda na. Yung pala yung sinasabi nun. Tsaka verse po natin ulit ay, ayan, Matthew chapter 5:44. Basta break lang po tayo ng book sa Matthew naman. Matthew 5:44. Ito na po yung pinaka-last verse natin for this. 5:44. 5:44. Ayan. Wala. 5:44. Dapat what? Ayan. Sino? Si Ate Ressa naman siguro po. Where's that? Makuha mo na? 544. 5:44. Matthew. Matthew Gutili. 44. Mm. Dapat what sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang inyong mga sisi. Sa inyo yung Sige, ganyan. So, yung sabi nga natin sa kanya, pray pa rin para sa kanila. But Lord, wala na akong magagawa sa kanya. Siya, basta po sa akin, patatawarin ko siya with your help at kayo na po ang bahala sa kanila. Basta sa pagmamahal ko pa rin sa kanya as my brother, kasi nga po, philia, yung tinuro nyo po sa amin as a Christian, ay yun, I will forgive them kahit na pinapersecute nila ako, kahit na ganyan yung ginagawa nila sa akin. I will just pray at ipagpapatawad ko na po sila sa inyo. Kasi po, sabi nga, kung wala kang magawa para sa kanila, alam naman ng Diyos yan. Sabi nga, Diyos ang gaganti para sa'yo. Don't do it your way.
Kasi tira nyo naman, minsan may mga maliliwanag tayo na nagiging example na yung mga talagang someone who wronged us, someone na nag-offend sa atin, someone na napaka-pride pa sa kanilang mga ginawa, may mga nangyayari sa kanyang misfortunes na hindi wala ka naman kinalaman. Mga hindi mo naman sa kinatutuwa. Pero talagang bumabalik sa kanya yung ginagawa niya kasamahan sa kapwa niya. Ayan, nangyayari talaga yun. It's karma. Call it karma. Karma. Call it karma. Karma is real. Yeah. Ayun. KKK. Ayan. At pinaka last verse po natin, Matthew 22 naman, 22:39 to close this philia. 22:39. Ayan. Matthew 22:39. Ayun. 22:39. Ayan. Sino pa hindi nagbasa? Si Ate Janet. Ako. At ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Love yourself. Ayan. Kasi kung paano mo mamahalin ang sarili mo, ganoon din mamahal ng iyong kapwa. Love yourself. Kaya natutuwa ako sa mga walang kaaway dito o wala pang nakaaway. Congratulations sa inyo. Ayan. Simpleng tampuhan lang. Oo. Hindi naman yung Oo. talagang Hindi yung sokdulan naman ako. Oo, na may Pero hindi ko rin naman siya. Tapuan lang. Oo. Pero wala na pag Parang yung wala lang. hindi naman kami yung Oo. nakita namin. Ay, minsan tapuan lang din kay Aileen. Ay, siya ang kayong dalawa? Hindi ako. Hindi pa ako nakakapuhan. Gusto mo tingin. ba? Gusto mo ba? Para mayroon ka na rin. Parang may ibang bala ka. Mga mongolid ganyan, walang Ayan. tapuhan. So yan po yung philia or pagmamahal natin para sa ating kapwa. Ayan. May tumatawa. Siyempre, walang masama na mahalin yung kapwa natin na maganda yung pakita sa atin. Pero, the same thing na pinapayo ng Bible sa atin, meron din tayong gagawin sa mga tao na hindi pa natin kilala or minsan natin nakagustutan ng kung anong bagay. Meron pa rin siyang turo para sa mga gagawin natin kapag ganun yung naka-encounter natin. Ngayon nga, di ba, sabi nga, merong illustration na ang bata, habang bata pa ang isang tao, malaki ang puso niyan. Pero pag lumalaki na siya, as they grow in adult, ayan, lumiliit yung puso. At ang lumalaki, pride. Ayan. Kaya lalo niya rin hindi natatanggap yung ano yung dapat niyang gawin. Kasi nasa conscience pa rin natin yan na, paano kaya to? Sa gabi, hindi ako makatulog kasi bothered ako ng naging issues namin before with this person. Yan. Kasi nga, ang sabi talaga ng Bible ay learn how to forgive. Ipag-pray mo siya na matutunan mo siyang mahalin. Di ba sabi ko nga po, napakahirap mahalin nung taong napakalaki ng kasalanan sa'yo. At i-play natin yung naka-enjoy na video. Tingnan natin kung paano niya in-express yung philia. Joy, video mo yan? Video ko to. Lagi Oo. yung sinasabi ng nanay sa mga ganyan. Ipagsa Diyos mo na lang. Diba? Paano ba? Dito. Hayaan mo na. Ipagsa Diyos mo na lang. Yung lang siya. Ay, liwanagan natin. Kayo lang manood. Kami hindi. Play na lang na. Ganyan. Ano yan? Hawakan mo. Gumutulog. Hawakan mo. Kuya. Usap yan na lang, kuya. Tapos patong natin. Kuya! Si Kuya. Malakas na. Malakas ko. Paano bang volume niya? Kuya? Iusog na lang to, Josh. Para hindi naman kayo Sa'yo. mangawit dyan. Dalawa na lang kayo pa. Ayan, dalawa. Ano ba ba yan? My older brother, who was a civilian police agent, was brutally stabbed to death. Baka matagal yan, Josh. He was involved Mga 5 minutes lang. and his Mamangalay kayo. team in busting a major crime syndicate operating here in Metro Manila. And he was attacked by several criminals involved in robbery, illegal gambling, and the like. He was only 38 years old and a father of 6 young children. Anim anak niya. Hearing eyewitnesses' account and looking at the pictures of him soaked in his own blood were very hard to bear. The pain was so overwhelming. In anger, I couldn't help but join my family's cry for revenge. Our efforts to get justice for his murder resulted to nothing, even if we had used all our top connections.
But by divine providence, the main murderer of my brother was caught 4 months later for a crime totally unrelated to my brother's death. Christian brothers and sisters, especially from CCF, then meeting at Bali Verde, also from PCCC and IGSL, began praying for me that I would be able to meet this criminal and share God's love and forgiveness. Oh, But there were 2 forces in my heart it that hurts. were waging war at each other. As a committed follower of Jesus Christ, I wanted to obey, but as a grieving brother, I wanted to kill him. Oh, how many times had I played in my mind that I was there in the crime scene to defend my brother, and like a hero in the movies, destroyed the enemies. Accompanied by a friend who was a Christian police officer, I went to Camp Kramis detention cell and met the criminal for the first time. My heart was literally pounding, and I felt like I was going to puke, but maintained my composure by God's grace. And without introducing ourselves, The internet is loading. Kala ko tapos na. The internet's Oo. loading. Wala internet? Meron. Joy. Nasa akin. Naglalag. Naglalag. Pero may connection pa ba? Baka na-disconnect. Tingnan niya nga. Meron dyan. Meron naman. Naka-wifi naman. Saglit lang. Dami pa eh. Baka Loading mo pa siya. konti dyan. Ano? Ay! Baka iba yung mapindot mo, di. ganyan mo kuya. Yeah. Yan. Oo, ayos yan. I mean, di pa siya nag-totally. accompanied by Kuya, a friend who was a ipapang Christian niya na police lang. officer, Bahaba pa yan eh. 5 minutes. Camp Kramis Malayo-layo detention pa eh. cell, Mapagod yung kamay niyo. Kuya, Ipapang nahihirapan. niya na lang dito. Dito. Tapos kami na lang Usod pupunta kami. Usod kami dito. Mag-adjust ka. Usod na lang. Kami yung mag-a-adjust. Adjust tayo sa likod. Sanay na kami ng compress. Para ba yung stand dyan? Compress. Matapos. Ayan. Sinigang sa Mitsubishi. Natapunan yung chinelas ko. I went to Camp Kramis detention cell Yan. and met the criminal for the first time. My heart was literally pounding, and I felt like I was going to puke, but maintained my composure by God's grace. And without introducing ourselves, Gusto mo? Wala na talaga siya. Nag-stop talaga siya, no? Hindi ba ba totally load yung ano niya? Yung Alin? sa baba? Hindi pa ito eh. Hindi ba totally na-load? Ha? Ate Shiba. Baka kasi umiyak siya. Kramis detention cell, and met the criminal for the first time. My heart was literally pounding, and I felt like I was going to puke, but maintained my composure by God's grace. And without introducing ourselves, Wala talaga. Ano talaga, no? Why? Dito na lang sa sliding ourselves. Sabi niya. Ano na lang, adjust ng konti. Nga, try nga natin. as we were about to pray the sinner's Ito sa akin. prayer, Maliit na nga lang. Ayan na lang. Ano yun? Anong time to? Anong time? Ayun, sa dulo. 5.9. 2:39. sure, by God's grace. And without introducing ourselves, Ba't ang dilim niya? I began to share the gospel with Wala ka, him tinuro mo using the pala 4 to. spiritual laws. As we were about to pray the Wala. sinner's prayer, Bakit? Sino? he asked me if he could confess Yung reply ni his mami sins mo. to me Ano because he masabi thought naman? I looked like a Tapos si priest. Jenna. And I said, okay, Gulat ako. not realizing how emotionally excruciating it would be
as he gave account of how he murdered someone he did not know was my brother. And every blow of how he recounted the knives dug deep into my heart. And I could have easily become violent if I allowed anger to overtake me. But the voice of the Holy Spirit reminded me of Jesus' words, love your enemies. I died for him, and I love him as I love you. He prayed to receive Christ and trusted him as his Savior and Lord. And I gave him the assurance that all his sins have been forgiven and that he is now a child of God. And when we were about to leave him, he asked, by the way, brother, what is your name? And I choked up and could not speak. And the Christian police officer told him, he is Tom Rojas. He's the brother of the one you murdered a few months back. And as soon as he heard that, he stepped back and he fell down sobbing on my knees, on my feet. And right there, I was looking at him, fell prostrate at my feet. And I thought to myself, I could give this guy a very powerful kick and he could be finished right then and there. But as I was thinking those evil thoughts, the Holy Spirit reminded me of what the Apostle Paul said in Ephesians 4:31 and 32. To get rid of all kinds of anger, bitterness, etc. And by forgiving one another, just as God in Christ Jesus forgave us. And so, as I followed the Holy Spirit, I lifted him up. I stooped down and lifted him up and told him, God has forgiven me. He has forgiven you too, and I have forgiven you. And as soon as he heard that, he immediately hugged me, and he was sobbing so loud. And what could I do? I hugged him back, and I was sobbing loud as well. And the macho Christian police officer who was with us embraced us both, and he was crying the loudest, and people outside were wondering what was happening inside that detention cell. Overwhelmed by the love of God, the three of us wept, rejoiced, and praised God. One of my students, when he heard the story, even said, I was humbled because getting even would be the natural response of someone whose heart is filled with anger. But love is the overflow of the heart that's filled with the Holy Spirit. After a week since he trusted Christ, my Christian police officer and I visited him, and we did our follow-up, and just to find out from him that he had already begun sharing his faith with fellow cellmates at Camp Crame. Isn't God amazing that he transformed even a hardcore criminal? And I know that I could not have forgiven him on my own, let alone love him the way God does. Like the Apostle Paul in Galatians 2:20, I say, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. My name is Tom Rojas, an ordinary slave of the extraordinary Master, our radical God, our Lord Jesus Christ, and to him I give all the praise and the glory. Thank you. So napakaganda po ng kanyang life testimony about philia. Sino yung nag-chills kanina dito? Nakakilabot, Kaya sabi ko po sa inyo, Pag ikaw
How can you do that? Ika nga. Parang mahirap din. Pero Hirap. So, what if tayo yung nasa kalagayan ni Tom Rojas? Ayan. Someone who killed your brother, your sister. And then you will be assigned by your churchmate or reminded by God na forgive him, share the gospel with him, even he's the one or she's the one who killed your brother or sister. Ayan. Kaya nga po, sabi ko nga po kayo na mahirap magpatawad. Lalo kapag kamatayan pa ang nangyaring katawad sa atin. Pero with this man's testimony, si Tom Rojas po ay na-murder ang kanyang kapatid na about 38 stabs of knives ang ginawa sa torso area ng kuya niya. Pero by God's grace or God's love and forgiveness ay nagawa niyang ma-share pa yung gospel at mas napaganda po yung buhay nung killer, ng brother niya. Yung killer na rin ngayon ang nagkakaroon ng life testimony for his cellmates about Jesus Christ, about forgiveness. Ayan. Kaya nga, yun, sabi nga po kanina na yun na rin yung nag-spark how that man can be corrected spiritually. So, ginamit yung forgiveness ni Tom Rojas and life experience niya about brotherly love through that experience. Madugo, deadly. Talagang buhay ang naging dahilan. Pero maraming naapektuhan for God's saving grace dahil po sa nangyari naman. Kaya nga po, nakakalungkot man yung nangyari, pero makita pa rin natin there's a good side pa rin. Na malaya ngayon si Tom Rojas sa grudges na sino man yung pumatay sa kapatid ko, gagantihan ko. Hindi niya pinag-manifest yun sa kanya, kundi isinusuot niya or ginagamit niya yung tinuro sa kanya ng Diyos. Hindi yung pang sarili niya lang na kagustuhan ng kanyang ginawa. Kasi tulad niyan, ang tayo ay binili ng Diyos ng kanyang dugo. Binili tayo ni Jesus Christ ng dugo niya. He died for us, for our sins. Ngayon, yung grace na yon ang binigay niya sa atin, yun din ang gagamitin natin for the next journey of our lives. Yung kanyang love na. Hindi na yung sarili mong definition ng love ang gagamitin natin. Kundi ano na yung tinuturo niya ngayon. Kasi Christian na tayo ngayon, believer na tayo, follower na tayo. Kaya kung ano yung gusto niyang ipa-follow sa atin sa ganito klase man ng sitwasyon, gagawin natin yung gusto niya. Yan. Huwag tayong mag-isip na tayo ay basta na lang, Christian lang, ordinaryo lang. Mahal tayong binili ng Diyos eh. We are bought with a life. Binili tayo ng buhay ng Diyos. Sinless, perfect, napakaputi, napakaliwanag. Pero binigyan niya yung buhay na yun. Ginibig niya yun para sa atin. Kaya, napakamahal ng dugo ng Diyos. At huwag nating ibenta yung ating buhay sa napaka-cheap na ino-offer naman ng demonyo sa atin. Don't sell our soul in a cheap way against the devil, against Satan. Kasi napakahalaga nung binigay sa atin ng Diyos na opportunity. Ipagpapalit mo lang dahil sa ganitong klase ng pagkakataon. Hindi ka na maliligtas kasi, ganito yung experience na naranasan ko. Ayoko na. So, nabili ka ng demonyo sa ganun lang na paraan. Isipin natin mabuti, yun lang, hindi ka na maliligtas dahil lang doon sa experience na yan. Ayaw mo nang sumunod sa Diyos at ang susundan mo na agad yung bitterness, which is inclined yun kay Satan. Revenge, kaganti ka. Ayan. Kaya nga po, ang pinakamagandang ganti natin ay kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa atin. Ayan. Kasi alam ng Diyos yan, sabi niya, huwag kayong gaganti. Diyos ang gaganti. Leave it to God. Ayan. So, yun po yung filya natin ngayong araw. Ayan. Meron pa tayong 3. At yung agape, storge, at eros. Ayan. So, yung 3 na yun, paparating na yun next March, 1 ulit. Tapos, abutin pala tayo ng April lang isa. Okay, so, meron po kayong tanong, dagdag, or suggestion. Hindi na. Mag-voice out na kayo. Magsisiyari na ako. Sige. Excuse me. Yan, 9:51, mag-aalas 10. Ito yung magaga tayo natapos.
Yan, so tignan po natin yung stress yung table. Sino ang gustong opening prayer? Hoy, kamukha yun. Tapos si Mabilis. What? Sarang na lang. Hindi na ako nakakanda. Heidi. Gusto ko mag-pray si Heidi. Si Heidi Gusto mo? nasunod. Opening prayer lang. Opening prayer. Gusto mo? Heidi. Kylie. Heidi daw. Ano, gusto mo? Heidi. Ano, gusto mo? Kylie. Tagalog nga ako, kahit mahirap ang Tagalog. Mahirap talaga May mag-Tagalog. Tagalog. Kaya nga tinagalog. Ang lalim nga nung iba yung words eh. Kasi hindi ko maintindihan ang pipilit ko. Ikaw naman. Ito si Joy. Yung mga aalis mo. Oy, hindi kami aalis. Dito lang kami. Ano ba? Kuya. Hindi na kami Ano nga kaming... Mamaya hindi na kami atenan. Alam nyo, Baka hindi kayo kasi kayo mag-pray. basta kami nandito lang. Oh, Mga kami guardians aalis. pa naman naman. pungo. Di ba kuya? May Nga kayong ano? Hindi ko... Ang galit na nga. Hindi ko na siguro Okay lang ito. yun. Di ako natatakot. Pinanood ko kahapon, Jesus. Paano ito i-log out? Yung log out menu. Personal info. Pag naliligo kang mainit, ayan yan. Ano na? Log out ka na, Josh? Hindi ko lang. Ayaw mag-log out. Add nyo na siguro. Tapos i-delete yung account. Ah, sige. Sino Josh? Joke lang. O yan. Yung puti. Tapos? Kulay ano na ako, Amerikana. Ako din meron. Gayaan ko na. Add lang ata. Hindi ko alam kung paano mag-log out. Add lang ata. Marisa, paano ilalag out yung Maria Teresa. Maria Teresita? Hidayawan? Si Italianora. Punta ka sa account, remove account. Remove! Settings! Log out meron? Manage Ano kung account! may sa... Ay, sa kulungan. Sa Gmail, sa may, ano ka? Sa settings. Settings na. Ay. Yung ano, yung manage account. Pumunta ka doon. Lagi ako nga din. Manage account. May sabaw gulay. About. Yawa, dyan na lang yan. Sorry. Hindi na ba nagkaya yung mga laman niyang Google ko? Dito. Nasaan yung ano niya? Ano yun, inalag out? Settings. Oo. Hindi siya malag out. Yung Google Drive. Saan mo yun, ano? Nilagay. Sa Google Drive. Google Drive. Add nyo, tapos i-delete na lang yung account niya. Hindi ba Kasi- Pwede Bali, hindi ka na dumaan sa Yes, Gmail. sir. Diretsong drive ka na, dumaan. Binerify din ng Gmail. Ha? Binerify din ng Gmail sa cellphone nagpadaan. Parang binerify niya through ibang device. siya eh, personal. Baka mapiling, kalam ka niya. Hindi nga. Shh. Iba lang naka-iPhone. Porque iPhone na kayo, mapiling. Sana all. Ano, Hindi kasi nagganto rin ako, tinanggal ko sa cellphone na isa. Oo. Yung cellphone ko, Joy, yan. Transfer ko kasi yung account ko Walang doon. manage account on this device. Tapos, Meron to manage account. Ito nga yun eh. Ayun pala, Josh. Manage account. Yeah, Di ba meron manage. yun? Ayun. nadidelete Paano ba? account. Remote. Tipukal! First unlock. Ayan, sandali natin. Manage account, tapos remove. Tinutok. Sandali ito. Oh. Ito, di ba, manage account. Ang hirap kasi, inano ko yung Remove this. Ay, pambir. Walang pala yun. Case Sabi ko closed. sa'yo eh, manage account lang eh. Iba yung Kasi nag-transfer ako doon. Kuya, ano kang ginagawa sa cellphone ko? Gmail Putik. nagre-rent. Kasi andito yung Gmail ni Rob sa school, ang Gmail ni Pearl, ang Gmail daming account. Ayan. So, atin pong i-close out na yung ating Bible study. Saktong alas 10 tapos tayo. No? Hoy, Yeah. ayun na. 4 minutes. Para... Yan. Ilalag ko na yung messenger ko dito. Yung live, mas magastos siya. Oo nga. Yung sa akin niya, yung sa iPad ko, yung ina namin. Photo ka lang. iPad na ng girlfriend ko yung Messenger, Facebook niya gamit niya doon. Dito na lang tayo sa ano.
Mas gumawa na lang ako sarili kong Gmail doon mismo sa ano. Huwag daw gamitin yung live at mabigat. Kung gusto yung storage niya. Live yun eh. Hindi naman yun. Huwag daw yung picture ko. Oo. Ay, sorry guys Picture. for interruption. Tara na, tapos na. Ay, teka, sino muna yung mag-ano? Opening prayer next time. Ano, hindi ka na. Si Arlene na. Ay, di na. Yung team mayaman. Ayan. Team Payaman. Ayan, team payaman pala. Ayan. Payaman. Heidi na. Ay, Heidi ha. Go! Idol mo yun? Ano, vlog ba yun? Sila ni Kenneth. Oo. Vlogger na ano. Ha? Sino yun? Kung What's up, si mga Kong. Kung TV. Kung. Laging sinasabi ni Tulpo eh, di ba? Kasi may TV. 1 million si Kenneth. Oh. Madaan na sa FB yun lang napapanood. Millionaire yung asawa ni Heidi. Millionaire. Same Payaman. Lamig mo noon din. Ayan. Okay, tayo po sandaling tumungo, pumikit at manalangin. Panginoon namin Diyos, ang makapangyarihan sa inyo, pinagpapasalamat kami sa isa na naman pong Bible study about love, Panginoon, na in the Greek word, 4 po yung nabuo na inyo pong itinturo sa amin na agape, eros, philia, and storge. Panginoon, na this time po na takal namin yung about sa philia or brotherly love or to love our neighbor, to love the people around our lives. Salamat Panginoon sa inyo pong example. Salamat din po sa inyo pong binigyan testimony sa amin ni Tom Rojas na talaga nga pong unimaginable po yung depths of pain ng loss ng kanyang brother at siya po yung inyo pong pinili rin upang i-correct yung killer ng kanyang sariling kapatid. Salamat Panginoon sa ganitong mga pagkakataon na amin pong nalalaman yung how can we be transformed sa mga ganitong pagkakataon na this time po, Panginoon, we are giving you our heart, our soul, Panginoon, our minds, that in this filial love, Panginoon, ay amin pong may express sa amin pong kapwa. Especially po sa mga tao na nagkaroon ng gusto sa aming buhay, nagkaroon ng mga cases or offended kami through them, by them. Naman, Panginoon, ay mapakita po namin yung love of God through praying for them, giving them the respect they needed still as a human, as a person that you also love. Especially rin po yung, mahal nyo rin po yung mga tao din na nakakagalit din namin. Na ganoon pa man po, Panginoon, kung once or twice ay hindi man po namin sila talaga may correct, we are giving them to you. Na you will do what's right for them, you will do what's best for them, Panginoon. And that's gonna be the turning point. How we can find the peace, we can find the forgiveness, how can we be free from the slavery of that issue or pain. Panginoon, sa inyo po ay dalangin po namin ang bawat isa ngayon na nandito. Salamat Panginoon sa bawat kaluluwa na ito na amin pong in-chain prayer, Panginoon, ay nakasama namin continuously for the Bible discussions for your name. Alam po namin na we are now growing more and more for this 2021 more ng aming spiritual living, aming pong spiritual direction. Inyo po itong pinalilinaw sa amin more and more sa pagdating po sa aming buhay. Salamat Panginoon po sa blessings na kami po ipagtipon-tipon nyo ng maayos, matiwasay, payapa sa room na ito. Magkakaroon man po ng changes soon, ay kayo na po yung magkaroon ng will, kayo po magkaroon ng kaparaanan, kayo po yung magkaroon ng answers for us na where and how and kung paano nga po Panginoon yung next na aming po sessions. Sa inyo rin po Panginoon, dalangin namin ang bawat pamilya namin sa Pilipinas, aming po mga pamilya, aming po mga kapwa, aming mga kaibigan o mga kakilala, aming pong bansa, ang buong mundo na talagang sama-samang may kinakahanap na problema talaga na ang mga unos, kayo po yung magbigay ng karampatang kasagutan when it's the very solution of everything. Ganun po man po Panginoon na we are always being reliant on you, ano man po yung nangyayari for the things now and to the next. Sa inyo po, adalangin din namin ay pong mga trabaho o Diyos, ay pong hanap buhay, kayo po mag-bless, kayo po mag-ingat sa amin sa production, kayo po mga lilipatan ng mga companies, kayo po yung magbigay ng blessings, ano man po yung daratnan, ay kayo po yung magbigay ng tulong, Panginoon, sa kanila upang kapagtagumpayan po nila at makakuha po nila agad yung mga trabaho na kanilang pag-aaralan sa kanila pong pag-transfer ng companies. Sa inyo po, Panginoon, dalangin po namin ng mga isa na i-guide niyo po kami lahat sa aming pong mga decision making, sa aming pong mga future na mga pinaplano sa buhay, ano man po yung mga pangarap namin, ano man po yung aming pinaglalaanan,
amin pong mga lakas na po ay huwag itong masayang lahat in our stay here in Taiwan. Alam po namin talagang kami lahat ay uuwi rin in due time. At kayo po Panginoon ang amin pong magiging tanglaw, kayo po yung magiging ilaw namin, kayo yung magiging direction namin, how we fulfill those things correctly. Panginoon, sa inyo po muli ang aming dalangin, sa inyo po ang aming mga pag-asa, sa inyo lamang po ang aming mga pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Oh,